Nagsulsul kay Viancy na magpatulfo. Si Medit dyan, sinabi ni Rab na may kapalit na ipasok nila sa Velvet. Si Medit, balimbing din si Medit, ano? Si Harry, founder yan ang nagpakalat at nag-uutos sa mga reactor para makalaba si Ben. Kaya pala biglang gumaling si Medit sa kalingot. Isa yun sa nagsulsol kay Biancy na magpatulpo. Sabi niya, nagsulsol yun kuya. Kaso, bumaliktad man, naku, delikado yung kalingap dyan pag magbalingbing din yun. Ayan, isa na namang pasabog, isa na namang panibagong pasabog ng mga taong walang magawa sa buhay. Mga taong nananahimik, ayaw makisali sa issue, talaga naman pong pilit na idinadamay. Raid Sane Vlog may panibagong pasabog. Pagpapatulpo ni Viancy, di umano ay sinulsulan ni Medit. Ayan, grabe diba? Gano nga ba ito katotoo? Syempre, kilala naman po natin si Medit. Isang dating beneficiary ng Kalingap, napakabuting bata, napakabait, may respeto, mataas ang pagkakilala sa Kalingap, lalo na nga po sa mga pagtulong. Ang tanong nga po natin dito, yung sinasabi ni Raid Sane na pagsusulsol kay Viancy sa pagpapatulpo kay Kuya Bal, magagawa ba na ito ay kayang gawin ni Medit? Kumpara naman po natin yung mga nagagawa at pagkakilala po natin kay Raid Sane at kay Viancy sa pamilya ni Viancy, kay Dr. Love. Ano ngayon yung nangyayari po sa kanila? Inuulan ng napakaraming batikos na hanggang ngayon ay patuloy na pinapalapa ng mga basher si Viancy at ang pamilya nito. Sino ang may dahilan? Kayo, Dr. Love at si Raid Sane. Diba? Wala po tayong magagawa. Piling po nila ay talagang sikat na sikat itong si Viancy. Hindi po natin masasabi yan kasi darating din ang panahon. Ang gulong ng kapalaran ay hindi po laging nasa ibabaw. Lagi po nating tatandaan na ang may maling ginagawa ay hindi po laging nagtatagumpay. Ano man po yung mga pasabog po nila laban kay Medit, hindi naman po tayo basta-basta naniniwala dahil kilalang kilala na po natin ang Team Guwapa, diba? Alam nyo ba mga kalingap, naiisip ko ang sama nun na buo yung Team Guwapa sa isang magulong pangyayari, diba? Ang kasabihan nga daw po nun kapag nagsimula sa magulo, hindi nga daw po nagtatagumpay. At hindi po ito nagtatagal. Kung ano po yung simula, siya rin po yung wakas. So, hindi na po natin pakahabaan pa kung ano man po yung mga pahayag pa ni Sir Raid Sane. Kayo na po mga kalingap ang bahalang humusga. I-comment nyo lang po yan mga kalingap sa ating comment section. So, alamin naman po natin mga kalingap yung pahayag ni Medit bilang sagot po niya sa mga taong mapaghinala, gumagawa ng mga kasinungalingan. At ano man po yung mga pahayag din ni Medit, alam naman po natin na tayo ay naniniwala. Lalo na nga po ang Team Kalingap ni Kalingap Rab. Dahil alam po natin na ito ay naging beneficiary din ng Kalingap. At mula pa noon hanggang ngayon, nananatili po yung respeto ni Medit sa Team Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab. At kung ano pa yung dapat po nating malaman, base nga po sa pasabog ni Raid Sane na si Medit ang isa sa nagsulsol kay Viancy na ipatulpo si Kuya Bal Santos Matubang. So, heto na. Alamin po natin yung pahayag ni Medit. May nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Kaya pala biglang gumaling si Medit sa kalingot. Isa yun sa nagsulsol kay Biancy na magpatulpo. Nagsulsul kay Viancy na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya alam nyo, ayaw ko po talaga, as much as possible, di ba? Sabi ko, ayaw kong manghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang dami ko na pong issue at may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And, iyang sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo.
paanong susulsulan ko? Eh, eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin, nung sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, di ba, parang may mga pinagsamahan. Lahat po ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa Tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa Tulfo ka? Sino ipapatulfo mo, be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, in-send ko naman na. Kasi parang useless naman yung mga sinasabi ko kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung, diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, diba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. Diba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. Diba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt. Kasi alam ko kung saan ako magsustand bilang natulungan. And alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsustand. So huwag mo po sabihin yan sa akin na balimbing ako. Kasi wala akong sinabing masama kay Viance about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na sige na ipatulfo mo sila, ganyan-ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. And hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Radzain. Kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo? Sulsul? Saan part doon ang panunulsul? Diba? Na high blood mo ako. Balimbing. Paano naging balimbing yun? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rab and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ko sa pag-alis ko sa Kalingap. Wala talaga akong balak i-share yun. Shinare ko lang yun kasi parang pinapalabas nyo na sobrang sama ng Kalingap. Sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rab, diba? Even yung mga dating beneficiaries nagsasalita sa... Hindi naman pala kasi dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rab and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rab and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rab and kay Kuya Val. So bakit parang triggered po kayo? 'Di ba? Bakit dinadivert nyo sa akin ang issue? Bakit ako ngayon ang gusto nyong pagfiesta ng mga reactors? 'Di ba? Bakit dinadami nyo ako sa issue nyo? Hindi nga ako nakikialam sa inyo.